So, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat mga bossing ko. Kung ano mang oras mo ito napanood, so itong content na ito mga bossing ko, ito yung pinakaunang content ko dito sa YouTube natin kasi nagpalit na tayo ng content from spider to electrical mga bossing ko sa motorcycle. So, ngayon mga bossing ko, based sa caption natin kung ano yung function ng bawat wires ng ating Raider 150 Fi, left switch mga bossing ko. So ituturo ko sa inyo kung paano siya gumagana at ano yung mga color coding niya mga bossing ko. Saktong sakto kasi meron tayong ni-refresh ngayon na switch ng ating customer mga bossing ko kasi nagpapalit siya ng IOTO switch. So inofera natin siya na yung kanyang genuine switch ay pwede nating ayusin para meron siyang ano ba tawag doon yung kanyang kumbaga kung masira yung kanyang yung IOTO switch, meron siyang reserba mga bossing ko. Kasi napakamahal ng genuine switch ng ating Suzuki Raider Fi mga bossing ko. So simulan na natin, wag na natin patagalin. So gagamit nga pala tayo ng actual testing mga bossing ko. Hindi tayo puro color coding, kailangan i-explain ko sa inyo paano siya gumagana mga bossing ko. Ayan, kasi napapansin ko ito yung pinoproblema ng ibang kapwa natin na gusto mag DIY. Gusto nila maintindihan yung Raider Fi switch mga bossing ko, pero di nila mahanap-hanap dito sa YouTube kasi nga hindi kompleto, hindi detalyado mga bossing ko. Sa abot aking makakaya, yung mga hindi naturo ng iba, ituturo ko sa inyo mga bossing ko kung paano gumagana ang Raider Fi switch mga bossing. So sisimula natin dito sa kanyang pinaka basic mga bossing ko. Magsisimula tayo sa horn, sa signal light, at panghuli na yung doon sa headlight mga bossing ko. Kasi yung Raider Fi, ito yung kinaibahan sa iba. Kasi hiwalay yung supply ng ating low at left mga bossing ko. So pag nagpalit tayo ng aftermarket switch, yung resulta, yung mga hindi marunong mag-wiring, napupundihan ng headlight mga bossing. So ngayon, sana meron kayong matutunan dito sa ituturo ko. Hindi man ko ituturo yung paano mag-rewiring mga bossing ko, pero ituturo ko sa inyo paano siya gumagana para mag-gets nyo yung pagwa-wiring mga bossing ko. So ilalagay ko yung camera dito sa aking liig, no? Para naman makapag-actual testing tayo mga bossing ko. So magsisimula tayo dito sa ating kanyang signal light mga bossing ko. So sa signal light, merong 3 wires yan mga bossing. Ito siya. Ayan, tutok natin. Meron siyang 3 wires. Pero dahil sa kalumaan nito mga bossing ko, baka hindi nyo na mapansin yung kulay. Para magkaparehas na yung dalawa. So nagfe-fade yung kulay nung nasa gitna. So yung nasa gitna, yun yung kanyang pinaka-common. So ito yung light blue. Tuturuan ko din kayo mga bossing ko paano magbasa ng kulay ng ating mga wires, no, pagdating sa wirings mga bossing ko. So light blue, ito yung kanyang flasher or kanyang signal supply mga bossing ko. Ayan, naging kulay green na siya mga bossing ko sa kalumaan, no, nagkaparehas na sila. Pero ito ang kanyang common, ito nasa gitna. Light green naman yung sa right signal. Sa kabila, left signal, yung kulay solid black or black. Huwag na natin tawaging solid black. Tawagan na nating black mga bossing ko. Kasi pagbabasa ng double color, for example, black with white, di ba? Sinasabi natin, kung sino yung majority yung kulay, for example, mas malaki yung kulay ng black, tapos may stripe na white, so babasahin siya black and white or black white. Ito ay solid color. Pwede na natin hindi siya tawaging solid black. Rekta na tayo sa black. Ito naman tayo, mayroon pang natirang 2, 4, 6, 8. So probably nasa 6 lang yan kasi yung dalawa sa 2 pins yan. So sasabayin na natin. So separate muna natin tong dalawa. So dito mayroon po tayong dalawang yellow. So yung isang yellow may white stripe. So itong kulay yellow na isa, ayan, mamaya na yan para ma-explain natin na mayos. Dito muna tayo. Kulay orange sa Suzuki, ito yung ACC wire. ACC wire. Tapos wag kayong makinig kayo mabuti kasi magkaiba yung switch ng Raider Carb tsaka Raider Fi. Baka parehasin nyo yung color coding.
So, yung kaparehas lang nila, yung kulay orange is ACC. Ito, meron naman tayong kulay black with white or black with white horn trigger. Dito lumalabas yung supply ng ating, ito yung output ng ating horn. So, horn trigger, ito. Ito namang kulay violet or dark violet, ito yung kanyang high beam indicator. At last one mga bossing ko, dito sa apat na to, meron tayong kulay gray, ito naman yung sa park light. So, saan kumukuha ng supply si park light? I-explain natin mamaya. So, dito muna tayo sa natirang apat. Ayan. Itong kulay yellow, solid yellow, or yellow, sasabihin natin yellow, yellow at yellow red. So, sa 9 pins, merong dalawang yellow. Ito yung sa 9 pins 9 pins at 2 pins yung ating Raider FI. So, sa 9 pin socket, merong kulay yellow white at solid yellow or yellow. Yung yellow niya is doon ang gagaling yung ating high beam. High beam yan high beam supply. At yung ating yellow with white or yellow white, ito naman yung ating low beam. Low beam yan mga bossing tatandaan nyo, low beam yan. Yellow with white, low beam. Kulay yellow is high beam. So itong dalawa, ito naman, dito lumalabas, no? Yung ating dalawang wire na to, connected yan. Yellow at yellow black, ito naman sa low beam output or ayan, yellow black pala mali. Yellow black sa low beam output at yellow red sa ating high beam output. So paano gumagana yung ating balik tayo dito. Mamaya na tong apat, babalikan natin to yung kanyang function. So dito tayo sa horn. Ito mga bossing ko sa horn. Dito makikita natin kulay orange siya. Ito yung makikita natin, dalawang wire, di ba? ACC at black and white or black white. Ngayon, pag binuksan mo yung kanyang pinaka-switch, magbabago yung kulay niya. Ito na po yung kulay niya. Meron siyang black blue or black with blue mga bossing ko at black white. So ngayon, saan kumuha ng supply yung ating horn? So hindi siya ground mga bossing ko kasi sa Raider 150 carb, ground yung yellow black, ground yung white, ground yung black white. Yung black white sa carb is ground. So dito sa Raider FI, ito yung kanyang horn trigger at dito kumukuha ng supply yung ating horn sa ACC. Itong kulay orange, ayan, kung napapansin nyo, ayan, meron siyang black blue. So connected yan, nakaseries yan sa kulay orange, papasok dito sa ating ito para sa push button ng ating horn. So ngayon, kapag ito siya ayan. Pag ito nag-tap mga bossing ko, ayan, pag pinihit natin yan, pinush natin yan, magkakaroon ng contact yung ating blue, black with blue or black blue sa ating black white. So meron silang continuity. So ayan, explain natin. Actual pala. Ito, continuity. Ang hirap magsalita pag may camera sa camera sa liig. Hirap ako magsalita. Wait lang. Yan. Hihinga lang muna. So ito, black. Ito dito natin black. Ito yung black. Black white. Tapos, itap natin dito. Diba? Wala siyang connection. Hindi magbibip. Walang continuity. Ayan. Kahit wala siyang continuity mga bossing ko. Pero pag pinihit natin yan, ayan, pag ginano natin yan, ayan ipipihit natin yan, ayan, ito, meron na, nagbibip na siya mga bossing ko. Paano nangyari yon? Ito siya mga bossing ko. Ito siya, ito yung black blue. Kumuha ng ACC, pero naka-rubber meron siyang rubber washer ba tawag dito or silicone. Ito, meron siyang silicone dito mga bossing ko. Para wala siyang contact dito sa kanyang pinaka-brass. Ayan i-ano natin siya, wala siyang contact Wala. Tumago siya dito sa kabila. Same lang to sa ating starter mga bossing ko. Ito siya Ayan. So, meron din siyang
rubber dito or silicone mga bossing ko para hindi siya magka-contact sa brass. Itong kanyang pinaka-handle niya. So ngayon, pag dinikit natin to, itong black white na to is connected siya dito sa brass na to. So ayan, kapag pinihit natin yan is magkaka-connected na yung dalawa. So yung black blue na galing ACC wire, lalabas siya dito sa black white. So ito yung ating horn trigger. So ACC po yung kanyang output, positive. Bossing ko, hawakan ko muna yung camera kasi nahirapan ako magsalita. Yung camera holder kasi nasa dibdib natin. Ang hirap guminawa mga bossing. Ito namang gray mga bossing ko, itong gray na to is ito yung ating park lights. Park light. So kapag pinihit natin dito, ito siya oh. Ayan. Ayan, wala pang supply yan mga bossing ko. Pag ganyan, pag unang pihit natin, ayan, park light yung dadaanan niya. Saan siya kumukuha? Park light is galing sa ating ACC wire. Itong kulay orange. So, sinusupplyan niya yung ating park light. Ulitin natin ha. Ay, actual pala, hindi ulitin. Ito, itatap natin yung dalawa. Hirap na kasi Lagay natin sa dibdib ulit yung ating camera para magka-tester tayo. Ito, naka-park light yung ating switch. ACC, ayan, ACC to gray. Ito siya, nag-beep siya mga bossing ko. Pag pinatay natin, mawawala yung kanyang connection. O, ayan, walang connection mga bossing ko. So, once naka-trigger yung park light, magkakaroon ng supply yung ating park light from positive supply, yung ating ACC wire. So, ano pa ba yung sinusupplyan ng ating ACC wire? Ito yung pinaka-tricky ng ating Raider FI mga bossing ko. Explain ko muna bago natin i-actual testing at actual tester pala. Ito. Napapansin nyo mga bossing ko, kung bubuksan nyo yung pinaka-switch ng inyong mga Raider FI, maraming wire sa loob, magkaiba-iba yung kulay. Hindi natin makikita dito sa labas. Andito sa loob may ibang connection. Maganda sana pag nabaklas natin to, pero hindi ko na pinilit binaklas kasi sobrang tigas, baka mabalik yung kanyang plastic kasi sobrang tagal na nito. So ito siya mga bossing ko, meron siyang mga wires dito. I-explain ko na lang sa inyo sa abot ng aking makakaya. Once naka-trigger yung ating park light from ACC wire, papunta siya sa gray wire. Ngayon mga bossing ko, meron siyang, ayan o, tuturo natin. Merong white wire dito, white. Itong white mga bossing ko, ACC wire pa rin nang galing to mga bossing ko. Kasi susuplayan niya yung ating high beam indicator. Ano ba yung high beam indicator? Is yung kulay violet mga bossing ko. Once naka-trigger yung ating high beam mga bossing ko, ito. Kapag naka-on ang headlight, on headlight natin, tapos naka-high beam, ayan, pag naka-high beam siya mga bossing ko, yung kulay white na yan mga bossing ko, ang hirap naman. Yung kulay white na yan mga bossing ko is magbibigay siya ng supply doon sa ating violet. Kasi nga 12 volts lang yung kailangan niyang ibigay doon sa high beam indicator. Kasi kapag kinonect natin yan doon sa supply ng ating high beam is puputok po or masisira, masusunog yung ating dashboard mga bossing ko. Or magkaka-shortage mga bossing ko. Ayan. So ACC 12 volts po yung binibigay ng kulay white papuntang violet para magka-trigger yung ating high beam indicator. So ayan. Kailan siya magkaka-trigger mga bossing ko? Kapag nakaset siya sa high beam. Ayan, high beam indicator. So lipat tayo dito sa ito na, yung pinaka interesting part mga bossing ko. Ito yung hindi nyo masyadong mag-get sa iba. Siguro may nagturo sa inyo pero baka nabitin kayo mga bossing ko. I-explain ko sa inyo ha. Connected itong kapag 'di ba mayroong 'di ba may switch yung ano natin, 'di ba? Park light, headlight bago gagana yung headlight kapag doon nasa pinakalas, 'di ba? Ulitin natin ha. Park light, headlight. Ito yung switch ng headlight, 'di ba? Bago magkaka-trigger yung ating low beam. Low beam yung una magkaka-trigger. Ganito siya mga bossing ko, 'di ba? 4 na wires 'yan. Kasi nga yung yellow ulitin natin ha. Doon sa low beam mga bossing ko, meron po tayong yellow black at yellow white. Ayan, tester natin mamaya pero i-explain ko muna sa inyo. Itong yellow na to
yellow white at itong yellow black, connected to sa low beam. Once na trigger yung low beam mga bossing ko, ground supply pong dumadaan dito mga bossing ko. Ground supply 18 volts mga bossing ko galing stator. Ganto siya mga bossing ha. Kapag naka-on yung ating low beam na trigger, connected po itong dalawa mga bossing ko. Ayan, connected yan mga bossing. Ngayon, paano naman sa high beam mga bossing ko? Ito siya. Sa high beam mga bossing ko, connected itong dalawa. Kapag naka-low beam tayo mga bossing ko, itong wire ng ating high beam, yung yellow-red, galing sa 2 pins at itong solid yellow or yellow, ito ay sa high beam. Kapag naka-low beam tayo mga bossing ko, intindihin nyo mabuti ha, connected po itong dalawa mga bossing ko. Ayan, connected po itong dalawa. Kasi nga, pag ito hindi connected mga bossing ko, magti-trigger yung high beam natin. Ganito siya. Ito ha, ulitin ko para mag-gets nyo ng maayos. Yellow black at yellow white. Ito sa low beam. Kapag nag-trigger yung low beam, magkaka-connected itong dalawa mga bossing ko. Pag hindi na-trigger yung low beam, wala po itong connection, walang continuity. Pag nag-on yung low beam, meron na pong continuity. Ito naman, paano naman pag nag-high beam mga bossing ko? Ano mangyayari doon sa low beam supply? Ito siya, ulitin ko. Nag-high beam tayo. Ngayon, yung yellow black at yellow white is still pa rin magkakaroon ng contact or conductive mga bossing ko or connection yung yellow white at yellow black. Sa low beam, andyan pa rin yan, hindi mawawala. Connected pa rin yan kahit naka-high beam. At itong dalawa naman na nakakunik kanina, pag nag-high beam tayo, is maghihiwalay po yung dalawa mga bossing ko. Kumbaga, wala ng connection mga bossing ko. Kailan maghiwalay ang dalawa? Ayan, hiwalay yan ha. Hiwalay kayong dalawa. Ito. Pag nag-high beam tayo mga bossing ko, na-trigger doon yung kanyang violet, yung kanyang high beam indicator. Pero yung supply niya is galing sa ACC wire. Kasi nga, 18 volts po yung dumadaloy dito sa yellow na to, papuntang red, yellow-red mga bossing ko. Yan yung pinaka-tricky na part sa ating Raider FI switch. So, ganyan siya mga bossing ko. Ulitin ko. Pag naka-low beam yung switch natin, connected itong yellow white at yellow black. Pag high beam doon sa switch, magkakahiwalay na po yung yellow at yellow red. Ayan po, kailangan maghiwalay yan para gagana yung ating high beam. So, yon yung rason mga bossing ko kung bakit napupundihan po tayo ng headlight. Kasi nga, yung iba nagwa-wiring, akala nila same wiring procedure, yung Raider Carb tsaka Raider FI. Kumukuha sila ng supply galing sa positive, negative naman yung dumadaloy. Kaya pumuputok po yung ating headlight LED panel mga bossing ko. LED panel ba tawag doon? Basta yung kanya pinaka LED board pala. LED board, sorry mga bossing. So ayan, sana naintindihan nyo mga bossing ko. 18 volts po yung dumadaloy dyan. Ulitin ko. 18 volts po ito dumadaloy. Ayan. So actual testing, no? Para hindi puro kuda. Kailangan actual testing. Ayan. Testing natin. Ito siya. Hirap pong walang taga-camera, no? Oh, ayan. Actual testing natin, ha? Oh, mayroon siyang beep, ha? Walang ano yan. Walang delay yan. So, ito yung sinasabi ko. Ayan, rekta na tayo sa... Ayan, galing muna parklet. Pag parklet, mga bossing ko, wala pong connection yung ating yellow white tsaka yellow black. Yellow white, at saka yellow black, wala pong connection yan. Nasaan yung yellow black? Ito. Oh, di ba? Walang connection, oh. Wala pong connection pag naka-park light. Diyan sila magkakadikit pag na-trigger yung ano ba tawag doon? Na-trigger yung headlight. Headlight. Ulitin natin. Oh, yan, oh. Ito na siya. Nasaan ba yon? Oh. Ito na mga bossing. Ito na siya. Yellow black at yellow white. Mayroon silang connection kapag naka low beam.
Pag naka-high beam, ganun pa rin yung mangyayari. Ayan, ay, naka-high beam pala yun. Ayan, oh. Pag naka-low beam, merong connection yung dalawa. Oh. Ito yellow black at yellow white, merong connection. Pag naka-high beam, ganun pa rin, meron siyang connection mga bossing ko. Oh, di ba? At hindi po magka-connect yung ating yellow red at yellow black. Oh, walang connection yung dalawa mga bossing ko. Baka akala nyo, iisa lang po yung connection, pinagkukunan ng supply yung high beam at low beam natin. Ayan, di ba? Wala. So ngayon, lipat tayo sa yellow red at yellow, solid yellow pala. Ito na. Pag naka-high beam, wala pong connection yung dalawa. Nasa na yung yellow dito? Ito yung solid yellow or yellow. Ayan oh, walang connection yung yellow red at yellow. Pag naka-low beam yan, oh, di ba? Oh, na-trigger yung kanyang, ulitin natin. Ayan oh. Dito natin kukunin mga bossing ko. Itutok natin dito sa pinaka-bakal. Ayan oh. Ayan. Ayan oh. Connected po. Pag naka-low beam yung ating switch, connected po yung yellow, red at yellow. Ayan oh. Diba? Connected. Pero kapag naka-high beam, hiwalay. So, ganyan po siya mga bossing ko. Yung isa na lang, yung violet. Saan kumukuha yung violet? Dito. Pag naka-high beam, dito siya kumukuha sa ACC wire. Ito. Ulitin. O, diba? Tumutunog yung orange, tsaka yung violet. Pag naka-low beam, hindi magti-trigger yan. Ayan. So, ganyan po ang function ng bawat wires dito sa ating Raider FI Suzuki na yung kanyang left switch mga bossing ko. Pasensya na, medyo mabagal yung pagka-explain ko kasi kailangan kong ma-explain ng maayos sa inyo kasi napaka-delikado po nito, napaka-risky po nito kasi pag nasipyat, Bisaya yun mga bossing ko. Kapag nagkamali kayo mga bossing ko, maaari pong mapunde yung headlight ng inyong mga headlight. Yun nga, yung LED board niya mga bossing ko. Ayan, na-explain ko na sa inyo mga bossing ko kung paano po gumagana yung ating Raider FI switch, left switch mga bossing ko. Kaya pag nagpalit kayo ng aftermarket switch mga bossing ko, kailangan po dadaan siya sa ating relay. Alam nyo bakit? Kailangan po dumaan siya sa relay mga bossing ko. Kasi nga, iba yung pagka-design ng ating Raider FI kumpara sa mga aftermarket switch na iisa lang yung supply. So, kailangan dadaan siya sa relay. May purpose, napakalaki ng role ng ating relay mga bossing ko. Gamit yung switching relay, electronic relay para maliit. So, yun lang mga bossing ko. Kung gusto nyo matuto kung paano mag-wiring ng Raider FI switch mga bossing ko, aftermarket switch, kung gusto siya i-rewire as a plug and play, i-reveal natin yan kapag umabot po tayo ng 5K subscriber dito sa ating YouTube mga bossing ko. Ayan, so maraming salamat. Sana naintindihan nyo yung ating explanation mga bossing ko. At God bless.